Hindi ba't ang ganda ng araw, Gabo? Sumilay ang ngiti ni Stella. Ang buhok niyang mahaba't maitim ay sumasayaw sa ihip ng hangin. Humawak siya sa bisig ni Gabo. Ang kanyang balat na kayumanggi ay kumikinang sa sikat ng araw. Ang payat niyang katawan na laging pinupuri ni Gabo ay tila isang eskultura ng kagalakan. Sobra mahal ko, pero mas maganda ka pa rin sa anumang araw. Hinalikan ni Gabo ang noo ni Stella. Ang mga mata nito ay punong-puno ng paghanga. Ang bawat salita niya ay tila musika. Bawat galaw ay puno ng pag-ibig. Bolero! Tumawa si Stella. Ang tunog ay parang kampanilya. Pero salamat ha. Alam mo, ang pangarap ko lang ay isang maliit na bahay. Puno ng libro at tawanan ng mga bata. Ikaw, ano pangarap mo? Ikaw, Stella. Ikaw ang pangarap ko. Kasama ang lahat ng gusto mo. Mahigpit na niyakap ni Gabo si Stella. Ang amoy ng kape at paborito nitong pabango ay bumabalot sa kanya. Pero seryoso, gusto kong maging pinakamahusay sa aming kumpanya. Gusto kong bilhin ang bawat pangarap mo. At bawat pangarap ko ay ikaw. Bulong ni Stella. Isinandal ang ulo sa balikat ni Gabo. Ang sikat ng araw ay tila saksi sa kanilang matamis na sumpaan. Lumipas ang mga taon, mabilis na parang hangin. Dumating ang unang anak, pagkatapos ay ang ikalawa. Ang bahay na pinangarap nila ay unti-unting napuno ng tawanan, ngunit kasabay nito ang katawan ni Stella ay nagbago. Ang hirap talagang ibalik ang dati kong figura. Buntong hininga ni Stella habang tinititigan ang kanyang refleksyon sa salamin. Ang dating payat na baywang ay napalitan ng bilbil. Ang dating makinis na balat ay nagkaroon ng stretch marks. Minsan, pakiramdam ko hindi na ako ang dating Stella. Ayos lang yan, mahal. Sagot ni Gabo. Hindi man lang lumilingon mula sa kanyang laptop. Ang mga mata niya ay nakatutok sa screen. Ang mga daliri ay mabilis na nagtatype. Natural lang yan sa mga nanay. Marami ka namang ginagawa sa bahay, sa mga bata. Huwag mo nang masyadong isipin yan. Ang mga salitang yun na dapat sana ay nakakapanatag ay tila lalong nagpabigat sa puso ni Stella. Naisip niya ang dating Gabo, ang Gabong laging handang purihin ang kaniyang kagandahan. Ngayon ang mga mata niya ay laging nasa trabaho. Ang mga kamay ay laging abala. Ang dami kong kailangan tapusin sa eskwela, tapos sa mga bata pa. Sabi ni Stella isang gabi habang hinahanda ang hapunan. Hinilot niya ang kanyang sentido. Pakiramdam ko, 3 kamay ang kailangan ko at 4 na mata para matapos lahat. Bakit hindi ka nalang huminto sa pagtuturo? Tanong ni Gabo, nilapag ang kanyang telepono. Hindi naman na natin kailangan ng sweldo mo, ako na ang bahala sa lahat. Pero gusto ko magturo. Mahina niyang sagot. Gusto ko magkaroon ng sariling mundo, Gabo. Hindi lang bilang asawa mo o ina ng mga anak mo. Ang dami mo nang ginagawa, Stella. Sabi ni Gabo, lumapit at hinaplos ang kanyang likod. Ang haplos ay tila mekanikal, walang init. Huwag mo nang dagdagan ang iniisip mo. Magpahinga ka na lang. Ako na ang bahala sa lahat. Ang mga gabi na puno ng kwentuhan at tawanan ay unti-unting napalitan ng katahimikan. Madalas pag-uwi ni Gabo mula sa trabaho, diretso siya sa sala. Doon na natutulog. Bakit hindi ka na lang sa kwarto matulog? Tanong ni Stella isang gabi. Nakatayo sa may pintuan ng sala. Niyakap niya ang sarili, nilalamig. Mas komportable ka doon. Ang lakas kasi ng hilik mo, mahal. Sabi ni Gabo, hindi man lang nagmulat. Ang boses niya ay antok na antok. Hindi ako makatulog. Kailangan gising na gising ako bukas. May presentation ako. Ngumiti si Stella, pilit. Ah, ganun ba? Sige, magpahinga ka na lang dyan. Tumalikod siya, ang bigat ng kanyang puso ay tila mas mabigat pa sa kanyang katawan. Naisip niya ang mga gabing magkayakap sila, ang mga gabing hindi niya kailangan mag-alala sa kanyang hilik. Kailan nagbago ang lahat? Gabo, gusto mo lumabas tayo ngayong weekend? Tanong ni Stella, masigla. Sinusubukan niyang ibalik ang dating sigla ng kanilang relasyon. Pwedeng mag-date. Tayo lang 2. Matagal na tayong hindi nakakapag-bonding eh. Ang dami kong trabaho, Stella. Sagot ni Gabo, hindi man lang tumitingin sa kanya.
Ang mga mata niya ay nakadikit sa kanyang laptop. Kailangan kong tapusin to. Malapit ang deadline. Pero, lagi ka nalang abala sa trabaho mo. Mahina niyang sabi. Kahit isang oras lang, Gabo. Para naman maramdaman ko na may asawa pa ako. Stella, huwag kang magdrama. Umiling si Gabo. Sa wakas ay tumingin sa kanya. Ang kanyang mga mata ay tila walang gana. Alam mo namang para sa atin to, di ba? Para sa kinabukasan ng mga bata. Hindi ba't mas mahalaga yon? Mas mahalaga ang pamilya, Gabo. Sagot ni Stella, ang boses ay nanginig. Pero pakiramdam ko, nawawala na tayo. Nawawala? Anong pinagsasabi mo? Tumayo si Gabo, ang ekspresyon ay naiirita. Nandito ako, nagtatrabaho. Hindi ako nawawala. Ikaw nawawala, Stella. Nawawala ang dating ikaw. Ang mga salita ni Gabo ay parang sampal sa mukha ni Stella. Ang dating ako? Bulong niya, ang luha ay nagbabanta ng bumagsak. Anong ibig mong sabihin? Tingnan mo nga yung sarili mo, Stella. Sabi ni Gabo, iginawi ang kamay sa buong katawan ni Stella. Ang dating Stella, payat masigla. Ngayon, puno ka na ng pag-aalala, ng pagod. Tumaba ka na. Hindi na ikaw ang dating Stella na pinakasalan ko. Ang mga salitang yon ay humiwa sa puso ni Stella. Hindi na siya makapagsalita. Ang lalamunan, tila barado. Lumabas si Gabo ng bahay, umalis ang walang paalam. Naiwan si Stella nakatayo sa gitna ng sala. Ang kanyang mundo ay gumuho. Ang dating masayang tahanan na puno ng lamig. Ang dating mainit na pag-ibig ay naging abo. Pinili niyang isang tabi ang sakit. Iniisip na pagod lang si Gabo. At mas mahalaga ang pagtutok sa mga anak. Ngunit sa bawat pagdaan ng araw, ang lamig ay lalong lumalim. At ang kanyang pamilya ay tila unti-unting naghihiwalay. May business trip ako sa Cebu, Stella. Sabi ni Gabo, abala sa pag-ayos sa kanyang maleta. Hindi man lang siya lumingon. 3 araw ako doon. 3 araw? Nagulat si Stella, nakatayo sa may pintuan ng kwarto. Ang tagal naman. Dati 1 o 2 araw lang. Malaki tong account na to. Sagot ni Gabo, isinara ang maleta. Kailangan ko talagang tutukan para sa kinabukasan natin tumahal. Para sa kinabukasan natin? Bulong ni Stella, ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa kanyang braso. O para sa kinabukasan mo? Anong ibig mong sabihin? Kunot noo si Gabo. Para kanino pa ba ako magtatrabaho, kundi para sa'yo at sa mga bata? Wala, sige, mag-ingat ka na lang. Tumalikod si Stella, ang sakit ay tila tumutusok sa bawat ugat niya. Maraming business trips ang sumunod. Cebu, Boracay, Palawan. Laging may importanteng kliyente, laging may kailangang tapusin. Isang gabi habang naglilinis ang kwarto, nakita ni Stella ang telepono ni Gabo sa ilalim ng unan. Nagring ito, isang mensahe. Babe, I miss you, see you tomorrow. Hindi niya alam kung bakit ngunit parang may pumilit sa kanyang buksan ito. Sino si Babe? Bulong ni Stella, ang kanyang mga daliri ay nanginginig habang binubuksan ang mensahe. Ang nakita niya isang larawan ng isang babaeng payat, nakayakap kay Gabo sa isang bar. Ang kanyang tiyan ay tinalian ng isang malamig na buhol. Hindi ito totoo. Gabo, ang kanyang boses ay nanginginig. Gabo, bumaba ka dito. Bumaba si Gabo, ang mukha ay kunot noo. Ano ba yan, Stella? Bakit ka sumisigaw? Ang ingay mo. Ano to? Pinakita ni Stella ang telepono, ang kanyang kamay ay nanginginig. Ang luha ay nagsisimulang dumaloy sa kanyang pisngi. Sino ang babaeng to? Ano ang ibig sabihin nito? Tumingin si Gabo sa telepono. Ang kanyang mukha ay biglang nagbago. Mula sa pagtataka, naging galit. Yan ba ang ginagawa mo? Nangingialam mo sa telepono ko? Wala kang tiwala sa akin? Wala. Paano ako magtitiwala kung ito nakikita ko? Sigaw ni Stella, ang kanyang boses ay tila sirang plaka. Sino siya, Gabo? Sabihin mo sa akin! Kaopisina lang yan. Depensa ni Gabo, kinuha ang telepono mula sa kamay ni Stella. Nagyaya lang mag-inuman, wala yan. Nagyaya mag-inuman? At babe ang tawag niya sa'yo? At nakayakap ka pa sa kanya. Ano kasi kaopisina yan?
Humagulhol si Stella. Ang kanyang mga tuhod ay tila bumigay. Stella, wag kang OA, sabi ni Gabo, umiling. Wala yan. Ikaw talaga ang dami mong iniisip. Ang dami kong iniisip? Gabo, nakita ko. May iba ka. At ano naman kung may iba ako? Biglang sumabog si Gabo. Sino ka para husgahan ako? Tingnan mo nga sarili mo. Ang laki mo na, Stella. Hindi ka na marunong mag-ayos. Ang baho mo palagi sa kusina. Sa tingin mo ba may gana pa ako lapitan ka? Ang mga salita ni Gabo ay parang libong karayom na tumusok sa puso ni Stella. Ang kanyang paghinga ay naging mabigat. Ang kanyang paningin ay lumabo sa luha. Ang laki ko na. Bulong ni Stella, hindi makapaniwala. Yan ba ang dahilan, Gabo? Dahil tumaba ako? Dahil pinili kong alagaan ang mga anak natin at ang bahay natin? Dahil pinili kong maging ina? Hindi ko sinabi yun ang dahilan. Sigaw ni Gabo. Ang kanyang mukha ay namumula sa galit. Pero aminin mo, Stella, hindi ka na ang dating ikaw. Nawalan ka na ng gana sa sarili mo. Paano pa ako magkakagana sa'yo? Kaya ka pala lagi wala sa bahay. Sabi ni Stella, ang kanyang boses ay halos hindi na marinig. Kaya pala lagi may business trip. Kaya pala laging sa sala ka natutulog. Hindi mo naman ako naiintindihan ni Stella eh. Umiling si Gabo. Ang hirap ng trabaho ko. Kailangan ko ng pahinga. Kailangan ko ng kasama na hindi lang nagre-reklamo. Hindi laging nagre-reklamo. Na hindi laging pagod. Na hindi laging ganyan. Ganyan? Tumayo si Stella, ang kanyang katawan ay nanginginig. Ganyan ang isang asawa na nagmamahal sa iyo, Gabo. Ganyan ang isang ina na nagbibigay ng lahat para sa pamilya niya. Pero para sa iyo, ganyan lang ako. Kaya ko naman yan lahat, Stella. Sabi ni Gabo, ang kanyang tono ay lumambot. Huwag ka na mag-alala. Walang babe na yan. Kaibigan lang yun sa trabaho. Wala kang dapat ipag-alala. Wala kang dapat ipag-alala? Tumawa si Stella, isang mapait na tawa. Gabo, nakita ko. Huwag mo akong lukuhin. Kung ayaw mong maniwala, bahala ka. Sumabog muli si Gabo. Kung ayaw mong intindihin ang sitwasyon ko, sige. Kung ganyan ka nalang palagi, hindi na ako uwi. Gabo! Sigaw ni Stella, ngunit huli na, padabog na lumabas si Gabo ng pinto. Iniwan siyang mag-isa, ang kanyang mundo ay gumuho. Ang mga sumunod na araw ay tila walang katapusan. Madalas ay hindi na umuwi si Gabo. O kung umuwi man, gabi na at diretso sa sala. Ang bahay ay puno ng katahimikan, maliban sa tawanan ng mga bata. Isang umaga habang nagkakape, nakaramdam si Stella ng kakaibang pighati. Hindi ito sakit ng pagtataksil lang, kundi ang sakit ng pagkawala ng sarili. Ano na nangyari sa iyo, Stella? Bulong niya sa kanyang sarili habang tinititigan ang kanyang refleksyon sa salamin. Ang kanyang mga matay walang sigla, ang kanyang buhok ay magulo, ang kanyang katawan ay malaki. Hindi na ikaw ang dating Stella. Hindi na nga. Pero hindi ito ang katapusan. Hindi ako susuko. Hindi ako magpapatalo sa sakit na to. Sabi niya, mas matatag ang boses. Pinunasan niya ang kanyang luha. Gagamitin ko ang sakit na to. Gagamitin ko ang galit na to. Para kanino? Tanong niya sa sarili. Para kay Gabo? Para bumalik siya? Umiling siya. Hindi. Para sa sarili ko. Para sa mga anak ko. Para sa kapangyarihan ko. Nagsimula siyang maglakad sa umaga paunti-unti. Mula sa 10 minuto, naging 30. Mula sa paglalakad, naging pagtakbo. Ang sakit ng bawat hakbang. Hiyaw niya sa kanyang sarili habang ang kanyang mga binti ay tila bumibigay. Pero hindi ako titigil. Ilang taon na akong hindi nakakapag-ehersisyo. Bulong niya habang pinipilit ang sarili sa bawat push-up. Pero kaya ko to. Nagsimula rin siyang mag-aral ng mga bagong skills online. Digital marketing, social media management, graphic design. Kailangan ko maging financially independent. Sabi niya sa kanyang laptop habang pinag-aaralan ang bawat module. Hindi ko na kailangan si Gabo para sa seguridad ko. Stella, anong ginagawa mo? Tanong ng kanyang kapitbahay, si Aling Emma, isang umaga.
Ang aga mo naman bumangon at bakit ka nag-aaral ng ganyan? Hindi ba't guro ka? Kailangan ko matuto ng bago, Aling Emma. Ngiti ni Stella bagamat may bakas pa rin ang pighati sa kanyang mga mata. Para sa kinabukasan ko, para sa mga anak ko. Aba, ang galing mo naman. Humanga si Aling Emma. Kaya mo yan. Ang ganda mo pa rin, Stella, kahit ano pang sabihin ng iba. Salamat, Aling Emma. Ang mga salita ni Aling Emma ay tila balsamo sa kanyang sugatan na puso. Nagsimula siyang mag-eksperimento sa kusina, hindi para sa pamilya kundi para sa sarili. Healthy recipe, low-carb meals. Ay, ang hirap palang mag-dieta. Reklamo niya sa kanyang sarili habang tinititigan ang isang mangkok ng oatmeal. Gusto ko ng adobo. Pero hindi ako susuko. Sabi niya, kinain ng oatmeal. Para sa'yo to, Stella, para sa'yo. Lumipas ang mga buwan, naging 1 taon. Pagkatapos ay 2 taon. Ang bawat patak ng pawis, bawat gutom na tiyan. Bawat oras na ginugol sa pag-aaral ay tila nagbigay ng bagong lakas kay Stella. Stella, ang payat mo na! Sabi ng isang kaibigan, si Liza, nang makita siya sa isang grocery store. At ang ganda mo pa! Anong sikreto mo? Sikreto? Tumawa si Stella, isang tunay na tawa. Pawis, sipag at galit, Liza. Pawis, sipag at galit. Pero seryoso, Stella, ang laki ng pinagbago mo. Sabi ni Liza, nakanganga. Hindi lang sa katawan mo, pati na rin sa tindig mo. Ang lakas ang dating mo ngayon. Salamat, Liza. Ngiti ni Stella, ang kanyang mga mata ay kumikinang sa bagong kumpiyansa. Marami akong natutunan sa nakalipas ng 2 taon. Ang mga panahong ito, si Gabo ay patuloy sa kanyang pagiging babaero. Ang kanyang mga business trips ay naging mas madalas. Ang kanyang mga gabi sa labas ay naging mas mahaba. Hindi niya napansin ang unti-unting pagbabago ni Stella o kung mapansin man niya, pinagsasawalang bahala niya lang. Kamusta ang online business mo, Stella? Tanong ni Aling Emma isang hapon. Ang dami kong nakikita sa social media na nagpo-post sa mga produkto mo. Ang galing mo talaga. Aba, Aling Emma, lumalaki na. Ngiti ni Stella. Ipinapakita ang kanyang mga produkto. Mga handmade na alahas at personalized gifts na ibinebenta niya online. Ang dami kong orders. Minsan, hindi ko na nga alam kung paano ka hahabulin eh. Nako, hindi na ako magtataka. Ang ganda ng mga gawa mo. Ang ganda mo pa ngayon para kang modelo. Sabi ni Aling Emma. Salamat, Aling Emma, ha? Pero hindi ako modelo, negosyante ako. Tawa ni Stella. Ang balita tungkol sa pagbabago ni Stella ay unti-unting kumalat mula sa mga kapitbahay, sa mga kaibigan hanggang sa mga kasamahan niya sa dating trabaho. At sa wakas, nakarating din ito kay Gabo. Nabalitaan mo ba si Stella? Tanong ng isang kasamahan ni Gabo, si Mang Tonyo, habang nagkakapi sila sa opisina. Ang laki ng pinayat! At may sarili na siyang negosyo. Ang ganda na niya ulit. Stella? Kunot noo si Gabo. Sinong Stella? Ay, asawa mo, Gabo. Sabi ni Mang Tonyo, tumatawa. Ang bilis mong makalimot pero seryoso. Ang ganda na niya. Para siyang hindi dumaan sa 2 anak. Negosyo? Bulong ni Gabo. Ang kanyang isip ay tila naguguluhan. Si Stella may negosyo? Hindi siya makapaniwala. Ang Stella na laging pagod, laging abala sa bahay. Ang Stella na pinintasan niya dahil sa kanyang timbang ay nagbago. Nagulat siya at sa gitna ng pagkabigla, may kakaibang damdamin ang sumulpot sa kanyang puso. Ito ba ay pagsisisi? O paghanga? O ang simula ng isang bagong pagnanasa? Hindi niya alam. Ngunit ang isang bagay ay sigurado. Ang dating Stella ay wala na. At ang bagong Stella ay tila isang estranghero na kailangan niyang makilala muli. Kumislap ang mga ilaw sa ballroom. Nagdagsaan ang mga tao. Ang bawat isa ay may hawak na baso ng champagne. Ang kanilang mga boses ay naglaho sa isang malaking bulong. Nagtagumpay ang lunch events. Nang bagong linya ng ala si Stella. Ang kanyang pangalan ay nasa labi ng lahat. Isang bagong bituin sa mundo ng negosyo. Nakatayo siya sa gitna ng entablado. Ang kanyang suot ay isang mahabang itim na gown na bumabalot sa kanyang payat na katawan. Ang kanyang buhok ay nakapusod ng maayos. Ang kanyang leeg ay pinalamutian ng kanyang sariling gawa.
Isang kwintas na kumikinang sa ilaw. Tumindig siya ng matikas. Ang kanyang mga mata ay kumikinang sa kumpiyansa. Salamat sa inyong lahat sa pagdalo. Ngumiti si Stella. Ang kanyang boses ay malinaw at matatag. Ang bawat piraso ng alahas na ito ay gawa sa pagmamahal, pagtiyatyaga at pag-asa. Sana ay magbigay ito sa inyo ng inspirasyon tulad ng ibinigay nito sa akin. Palakpakan, malakas na palakpakan. Sa gilid ng kwarto, sa likod ng isang malaking haligi, nakatayo si Gabo. Ang kanyang bibig ay bahagyang nakabukas. Ang kanyang mga mata ay nakatitig kay Stella. Hindi niya halos makilala ang babaeng nasa entablado. Ito ba talaga ang Stella na iniwan niya? Ang Stella na pinintasan niya? Ang Stella na tinawag niyang malaki? Stella? Bulong niya sa sarili. Ang kanyang boses ay halos hindi na marinig. Ang kanyang puso ay kumalabog ng malakas sa kanyang dibdib. Hindi ito ang Stella na umuuwi galing sa trabaho, pagod at magulang buhok. Hindi ito ang Stella na laging may amoy ng sabon at pagluluto. Ito ay isang Stella na bago, mas matikas, mas maganda. Isang Stella na hindi niya inakala na makikita niyang muli. Naglakad siya palapit. Ang bawat hakbang ay mabigat. Kailangan niyang kausapin siya. Kailangan niyang malaman kung paano nangyari ito. Kailangan niyang bawiin ang Stella na to. Stella, bulong niya. Nang makalapit siya sa maliit na grupo ng mga bisita na nakapaligid kay Stella. Lumingon si Stella, ang kanyang ngiti ay nanatili sa kanyang labi. Ngunit ang kanyang mga mata ay biglang naging malamig. Gabo. Ang kanyang boses ay flat, walang emosyon. Parang nakikipag-usap siya sa isang estranghero. Ikaw nga, sabi ni Gabo. Ang kanyang lalamunan ay tila barado. Hindi kita halos makilala. Marami nagbago, Gabo. Sagot ni Stella, pumango ng bahagya. Ang kanyang mga mata ay tila tumagos sa kanya, walang awa. Oh, nakikita ko. Bulong ni Gabo. Ang ganda mo, Stella. Sobra. Para kang hindi ikaw. At para kang hindi nagbago. Malamig na sabi ni Stella. Ngumiti siya, isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Pero salamat sa papuri. Ngayon, kung wala ka ng iba pang sasabihin, kailangan ko nang bumalik sa mga bisita ko. Sandali lang, Stella. Hinawakan ni Gabo ang kanyang braso. Kailangan natin mag-usap. Kailangan ko ng paliwanag. Inalis ni Stella ang kanyang kamay. Ang kanyang galaw ay matikas. Paliwanag? Ano pa kailangan mo ipaliwanag, Gabo? Hindi ba't malinaw ng lahat? Hindi pa. Sabi ni Gabo, ang kanyang boses ay nanginginig sa desperasyon. Gusto kong humingi ng tawad, Stella. Sa lahat. Sa lahat ng ginawa ko. Humalakhak si Stella. Isang mapait na tawa. Tawad? Ngayon? Matapos ang lahat? Matapos mo akong iwan, matapos mo akong lokohin. Matapos mo akong pintasan? Ngayon ka hihingi ng tawad? Alam ko nagkamali ako, Stella. Sabi ni Gabo, ang kanyang mga mata ay puno ng pagsisisi. Nabulag ako. Naging bobo ako, pero pinagsisihan ko ang lahat. Mahal pa rin kita, Stella. Mahal na mahal. Mahal mo ako? Itinaas ni Stella ang kanyang kilay. O mahal mo ang idea ng dating Stella na nakikita mo ngayon? Hindi, Stella. Ikaw ang mahal ko. Pilit ni Gabo. Ang Stella na to, ang Stella na matikas, maganda at matalino. Ang Stella na to ang gusto kong makasama muli. Talaga? Ngumiti si Stella, isang nakakalokong ngiti. Kaya pala ang tagal mong nawala. Ngayon, kung tapos ka na sa paghingi ng tawad, kailangan ko nang bumalik sa mga bisita ko. Hindi pa ako tapos. Pilit ni Gabo. Kailangan natin mag-usap ng pribado. Mari ba tayo magkita bukas, kahit saan, kahit kailan? Tinitigan siya ni Stella, ang kanyang mga mata ay tila nag-iisip. Sige, pero huling pagkakataon na to, Gabo. Huwag mong sayangin ang oras ko. Salamat, Stella. Salamat. Saan tayo magkikita? Sabi ni Gabo, ang kanyang puso ay tila nabunutan ng tinik. Sa opisina ko. Bukas, 10:00 ng umaga. 10:00 ng umaga, umupo si Gabo sa isang malambot na upuan sa opisina ni Stella. Ang kanyang opisina ay malaki, moderno at elegante.
Puno ng mga awards at mga larawan ng kanyang mga disenyo. Hindi ito ang Stella na kilala niya. Ito ay isang Stella na may sariling mundo, isang Stella na hindi na umaasa sa kanya. Salamat sa pagdating, Gabo, sabi ni Stella, umupo sa kanyang upuan, sa likod ng isang malaking mesa. Ang kanyang suot ay isang power suit. Ang kanyang tindig ay matikas. Salamat sa pagbibigay ng oras, Stella. Gusto kong magsimula sa simula. Gusto kong ayusin ang lahat, sabi ni Gabo. Ayusin? Paano? Itinaas ni Stella ang kanyang kilay. Hindi ba't ikaw ang sumira sa lahat? Alam ko at pinagsisihan ko. Naging hangal ako, Stella. Naging bulag ako sa kung ano ang tunay na mahalaga. Sabi ni Gabo, yumuko ang ulo. At ano ang tunay na mahalaga sa iyo, Gabo? Tanong ni Stella, ang kanyang boses ay matalim. Ikaw, ang pamilya natin, ang mga anak natin. Sabi ni Gabo, tiningnan siya sa mata. Gusto kong bumalik tayo sa dati, Stella. Gusto kong maging isang pamilya muli. Bumalik sa dati? Gabo, walang dati na babalikan. Ang dati ay patay na. Ikaw ang pumatay. Tumawa si Stella, isang mapait na tawa. Pero kaya nating buhayin muli. Magbabago ako, Stella. Nangako ako. Hindi na ako magiging babaero. Hindi na ako magpapababaya sa iyo at sa mga anak natin. Babalik ako sa pagiging Gabo na minahal mo. Pilit ni Gabo. At paano ako makakasiguro? Paano ako maniniwala sa mga salita mo, Gabo? Hindi ba't paulit-ulit mo ako niloko? Tanong ni Stella, sinandal ang kanyang likod sa upuan. Papatunayan ko, Stella. Ano man ang gusto mo gagawin ko. Basta bigyan mo lang ako ng isa pang pagkakataon. Sabi ni Gabo, ang kanyang boses ay puno ng determinasyon. Isa pang pagkakataon? Tumingin si Stella sa kanyang kalendaryo. Sige, bibigyan kita ng isa pang pagkakataon. Pero may kondisyon. Kahit ano, Stella. Kahit ano. Sabi ni Gabo, ang kanyang puso ay tila bumalik sa kanyang dibdib. Ang kondisyon ko ito. Sabi ni Stella, ang kanyang mga mata ay matalim. Gusto kong ilipat mo ang lahat ng ari-arian mo sa pangalan ko at ang mga anak natin. Nagulat si Gabo. Lahat? Ang bahay? Ang savings? Ang shares ko sa kumpanya? Lahat. Sagot ni Stella, tumango. Yan ang pruweba ng iyong pagsisisi, Gabo. Yan ang pruweba ng iyong pagtitiwala. Kung talagang mahal mo kami, kung talagang gusto mong bumalik sa dati, hindi ka magdadalawang isip. Pero, bakit? Tanong ni Gabo, ang kanyang boses ay nanginginig. Hindi ba masyadong malaki yan? Masyadong malaki? Tumawa si Stella, isang malamig na tawa. Mas malaki ba kaysa sa sakit na ibinigay mo sa akin? Mas malaki ba kaysa sa mga taon na sinayang mo? Gabo, ito lang ang paraan para makasiguro ako. Para makasiguro ako na hindi mo na kami iiwan pa. Para makasiguro ako na may security ang mga anak natin. Naisip ni Gabo ang bagong Stella, ang kanyang ganda, ang kanyang tagumpay, ang posibilidad na muling makasama ang isang babaeng kasing ganda nito ngayon, ang posibilidad na maibalik ang kanyang pamilya, at ang kanyang kayamanan. Kung magiging maayos ang lahat, babalik din sa kanyang lahat, hindi ba? Sige, Stella, gagawin ko. Ililipat ko ang lahat sa inyo. Basta babalik tayo sa dati. Basta magiging isang pamilya tayo muli. Sabi ni Gabo, ang kanyang boses ay matatag. Magaling. Ngumiti si Stella, isang ngiti na hindi umabot sa kanyang mga mata. Kung gayon, kailangan natin kumilos kaagad. Ipapadala ko sa iyo ang mga papeles. Kailangan mong pirmahan at ipanotaryo. Lumipas ang ilang linggo. Pinirmahan ni Gabo ang lahat ng papeles. Ang bahay, ang savings, ang shares niya sa kumpanya. Lahat ay nailipat na sa pangalan ni Stella at ng kanilang mga anak. Pakiramdam niya ay nabunutan siya ng tinik. Sa wakas, babalik na ang lahat sa dati. Stella, naayos na ang lahat. Sabi ni Gabo sa telepono, ang kanyang boses ay masigla. Nailipat ko na ang lahat. Ngayon pwede na tayong bumalik sa dati, hindi ba? Oo, Gabo. Sagot ni Stella, ang kanyang boses ay malambing. Pwede na tayong bumalik sa dati. Gusto kong mag-set up tayo ng isang special dinner. Tayo lang, ang mga bata, at isang surprise para sa'yo. Talaga? Masayang masaya si Gabo. Sige, anong surprise? Malalaman mo bukas ng gabi. Ngumiti si Stella.
Magbihis ka ng formal. Gusto ko maging perpekto ang gabing to. Sige, Stella, salamat. Salamat sa isa pang pagkakataon. Sabi ni Gabo, ang kanyang puso ay puno ng pag-asa. Kinabukasan ng gabi, nakaset up ang hapagkainan sa isang high-end restaurant. Ang mga ilaw ay dim, ang musika ay malambing. Nakapormal si Gabo, ang kanyang puso ay puno ng pag-asa. Darating si Stella. Babalik na ang lahat. Dumating si Stella kasama ang kanyang abogado, si Attorney Ramirez, at sa likod nila, 2 pulis. Stella? Nagulat si Gabo. Anong ibig sabihin nito? Gabo, sabi ni Stella, ang kanyang boses ay malamig at matatag. Hindi ito ang special dinner na inaakala mo. Anong ibig mong sabihin? Naguguluhan si Gabo. Sino ang mga pulis? At bakit kasama mo si Attorney Ramirez? Attorney Ramirez, paki-explain sa kanya. Sabi ni Stella, tumango sa abogado. Mr. Gabo, narito kami para arestuhin ka. Sabi ni Attorney Ramirez, ang kanyang boses ay seryoso. Meron kaming warrant of arrest para sa kasong fraud at embezzlement. Ano? Nagulantang si Gabo. Fraud? Embezzlement? Wala akong ginagawang ganyan. Meron kang ginawang ganyan, Mr. Gabo. Sabi ni Attorney Ramirez, ipinakita ang isang stack ng mga dokumento. Narito ang lahat ng ebidensya. Ang mga transaksyong pinansyal na ginamit mo sa iyong mga kabit. Ang mga dokumentong nagpapatunay ng iyong iligal na paggamit ng pondo ng kumpanya. Inilabas mo ang milyong-milyong piso mula sa kumpanya para sa iyong personal na kapakinabangan, Mr. Gabo. Hindi totoo yan. Sigaw ni Gabo, ang kanyang mukha ay namumutla. Isa tong set up. Stella, anong ginagawa mo? Itong surprise ko sa'yo, Gabo. Sabi ni Stella, ang kanyang mga mata ay matalim. Ang paglipat ng ari-arian na hindi para sa pagbabalikan. Hindi para sa seguridad ng mga anak natin. Ito ay para sa seguridad ng aming kaso laban sa'yo. Stella, hindi mo itong magagawa. Sigaw ni Gabo, ang kanyang boses ay puno ng galit at takot. Asawa mo ako. Ama ako ng mga anak mo. Asawa? Ama? Tumawa si Stella, isang mapait na tawa. Gabo, matagal mo nang sinira ang mga titulong yan. Matagal mo nang winasak ang pamilyang ito. Ang paglipat ng ari-arian, hindi lang para sa legal fees at kinabukasan ng mga anak natin. Ito ay para mapatunayan na ikaw ay isang magnanakaw at manluloko. Ang lahat ng pinaghirapan mo ay nawala sa isang iglap. Ang lahat ng ginamit mo para sa iyong mga kabit ay babalik sa amin. At ang lahat ng ginawa mo, babalik sa iyo. Hindi, Stella, maawa ka. Sigaw ni Gabo, lumuhod sa harap niya. Huwag mo ako ipahuli, pakiusap. Itinas ni Stella ang kanyang kilay. Ikaw ba, naawa sa akin, Gabo? Nang lukuhin mo ko? Naawa ka ba sa akin nang pintasan mo ko? Naawa ka ba sa akin nang iwan mo ko? Hindi ko alam na ganito kay Stella. Bulong ni Gabo, ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Hindi ko akalain na kaya mo gawin to. Maraming bagay ang hindi mo alam tungkol sa akin, Gabo. Maraming bagay ang hindi mo nakita. Nabulag ka sa iyong mga sariling pagnanasa, sa iyong sariling kasakiman. Ngayon, babayaran mo ang lahat. Sabi ni Stella, ang kanyang boses ay walang awa. Mr. Gabo, kailangan mo nang sumama sa amin. Sabi ng isang pulis, hinawakan ang braso ni Gabo. Hindi, Stella, pakiusap. Sigaw ni Gabo, pilit na kumakawala. Wag, hindi mo to magagawa. Ngunit huli na ang lahat. Kinapitan siya ng mga pulis. Ang kanyang mga kamay ay ikinadena. Ang kanyang mukha ay puno ng galit, takot at kawalan ng pag-asa. Ang kanyang imperyo ay gumuho sa isang iglap. Ang kanyang pamilya ay nawala. Ang kanyang kalayaan ay kinuha. At ang lahat ng ito ay dahil sa isang babaeng minsan niyang minamaliit. Isang babaeng minsan niyang sinaktan. Isang babaeng nagising sa kanyang sariling kapangyarihan. Tinitigan ni Stella si Gabo habang inilalayo. Ang kanyang mukha ay walang emosyon. Ngunit sa kanyang mga mata, mayroong bakas ng sakit. Hindi ito ang tagumpay na inaakala niya. Hindi ito ang saya na inaasahan niya. Ito ay isang uri ng pighati na mas malalim pa sa kanyang paghihiganti. Ngunit alam niya ito ang tanging paraan. Ito ang tanging paraan para protektahan ang kanyang sarili at ang kanyang mga anak. Ito ang tanging paraan para makalaya siya
mula sa anino ng isang taong nagwasak ng kanyang buhay. Sa loob ng selda, nanginginig si Gabo. Ang malamig na pader, ang amoy ng luma at kalawang. Ang kanyang mundo ay gumuho. Gabo, kailangan natin mag-usap, sabi ni Atty. De la Cruz, ang kanyang abogado kinabukasan. Ang boses ito ay puno ng pag-aalala. Ang kaso mo ay malakas. Kailangan nating planuhin ang depensa mo. Depensa? Wala nang depensa, Atty. De la Cruz. Tapos na ako. Bulong ni Gabo. Ang kanyang muka ay nakasubsob sa kanyang mga kamay. Hindi pa tapos. Kailangan mo lumaban. Maaari pa nating bawasan ng sentensya. Pilit ng abogado. Sentensya? Hindi ba't maayos pa ito? Itinaas ni Gabo ang kanyang ulo. Ang kanyang mga matay puno ng pag-asa. Hindi ba't magkakasundo pa kami ni Stella? Sawa ko siya. Umiling si Atty. De la Cruz. Mr. Gabo, si Mrs. Stella ay hindi na nga ang asawang kinikilala mo. Ang kanyang determinasyon ay matindi at ang ebidensya ay solid. Ang paglipat ng mga ari-arian sa kanya ay nagbigay sa kanya ng sapat na pondo para sa isang matinding kaso. Ang mga ari-arian ko? Nagulantang si Gabo. Ibig mong sabihin, ginamit niya ang lahat ng yun para labanan ako? Para pondohan ang kaso at para sa seguridad ng mga anak niyo. Pagtatama ni Atty. De la Cruz. Malinaw ang kanyang intensyon, hindi ito simpleng paghihiganti lang, Mr. Gabo. Ito ay pagkuha ng hustisya. Hustisya? Tumawa si Gabo, isang mapait na tawa. Nasaan ho ang hustisya sa pagkasira ng buhay ko? Ang hustisya ay para sa mga taong sinaktan mo, Mr. Gabo. Hindi lang si Mrs. Stella, kundi pati na rin ang mga anak niyo at ang kumpanya na niloko mo. Sabi ni Atty. De la Cruz, ang kanyang boses ay seryoso. Sa korte ang bawat salita ay parang martilyo na tumatama sa ulo ni Gabo. Ang akusado ay ginamit ang pondo ng kumpanya para sa kanyang personal na luho, para sa kanyang mga kabit at para sa kanyang mga bisyo. Sabi ng piskal, ang kanyang boses ay malakas at malinaw. Ang mga dokumento ay nagsasabi ng lahat, ang mga resibo ng mamahaling alahas, mga biyahe sa ibang bansa, mga hotel suites. Lahat ay binayaran mula sa kumpanya. Hindi totoo yan. Ito ay kasinungalingan. Sigaw ni Gabo, pilit na kumakawala sa kanyang upuan. Order in the court! Sigaw ng huwes. Tumayo si Stella sa witness stand. Ang kanyang tindig ay matikas, ang kanyang mga mata ay matalim. Mrs. Stella, maaari mo bang sabihin sa korte kung paano mo nadiscover ang mga iligal na transaksyon ng iyong asawa? Tanong ng piskal. Nagsimula to sa mga business trips niya. Sabi ni Stella, ang kanyang boses ay matatag. Nagsimula to sa kanyang pagbabago, sa kanyang paglamig, sa kanyang paglayo. Pagkatapos, na-discover ko ang mga mensahe sa kanyang telepono. At mula doon, nagsimula akong mag-imbestiga. Hindi para siraan siya, kundi para protektahan ang aking sarili at ang aking mga anak. At ano ang na-discover mo, Mrs. Stella? Ang lahat ng to. Ang pandarahya, ang pagnanakaw, ang pagtataksil, lahat ay nakatago sa ilalim ng kanyang maskara ng isang hardworking husband. Sabi ni Stella, ginawi ang kanyang kamay sa mga dokumento sa mesa ng piskal. Tinitigan ni Gabo si Stella, ang kanyang mga mata ay puno ng galit at pagtataka. Hindi niya tumakilala. Ang Stella na minahal niya ay wala na. Ito ay isang Stella na may kapangyarihan, isang Stella na handang lumaban. Guilty, sabi ng huwes. Ang kanyang boses ay matigas. Sa kasong fraud at embezzlement, ang akusadong si Gabo ay hinahatulan ng 10 taong pagkakakulong. Ang lahat ng kanyang ari-arian na nailipat sa pangalan ng kanyang asawa at mga anak ay mananatili sa kanila bilang kabayaran sa pinsalang idinulot niya. Nagulantang si Gabo, 10 taon. 10 taon sa kulungan, ang lahat ng pinaghirapan niya ay nawala. Ang kanyang pangalan ay nasira. Ang kanyang pamilya ay nawasak. Hindi! Hindi! Sigaw ni Gabo, pilit na kumakawala sa mga pulis. Hindi to patas, Stella. Bakit mo ginawa sa akin to? Ngunit hindi na siya pinansin ni Stella. Tumalikod siya. Ang kanyang mukha ay walang emosyon at lumabas ng korte. Sa loob ng kulungan, ang mga araw ay tila walang katapusan. Ang bawat gabi ay puno ng pagsisisi.
Ang hangal-hangal ko, Gabo. Bulong niya sa sarili habang nakaupo sa kanyang kama. Sobrang hangal ko. Anong problema mo, pare? Tanong ng kanyang cellmate. Si Mang Jose, isang matandang lalaki na nakulong dahil sa pagnanakaw. Ang asawa ko. Winawasak niya ako. Sagot ni Gabo ang kanyang boses ay basag. Winawasak ka? O winawasak mo ang sarili mo? Tumawa si Mang Jose. Ang mga babae, pare, hindi mo dapat lolokohin, lalo na kung mahal ka. Kasi kapag nagising yan, mas matindi pa sa bagyo ang galit. Hindi ko alam na kayang gawin to. Ang Estela na kilala ko, hindi kaya malakit ng tao. Pare, ang Estela na kilala mo ay ang Estela na minahal ka. Pero kapag nasaktan mo ang isang babae, pare, nagbabago yan. Nagiging leon, nagiging tigre. At mas matindi pa sa lahat, nagiging matalino. Naisip ni Gabo ang mga salita ni Mang Jose, ang dating Stella, ang kanilang masayang simula, ang mga pangarap na binuo nila. Ang mga tawanan, ang mga yakapan, lahat ay nawala dahil sa kanyang kahinaan, dahil sa kanyang kasakiman. Estela, patawarin mo ko. Bulong niya sa dilim, ang kanyang mga luha ay dumadali sa kanyang pisngi. Patawarin mo ko. Samantala sa labas ng kulungan, si Estela ay patuloy na umuunlad. Ang kanyang negosyo ay lumago ng husto. Ang kanyang mga produkto ay naging sikat sa buong bansa. Siya ay naging isang respetadong negosyante, isang inspirasyon sa maraming kababaihan. Mama, galing mo talaga. Sabi ng kanyang panganay na anak, si Lara, isang umaga. Ngayon ay isang dalagita na si Lara, matalino at masipag. Ang dami ng taong humahanga sa iyo. Gusto ko rin maging katulad mo. Hindi mo kailangan maging katulad ko, anak. Kailangan mong maging ikaw, maging matapang, maging matalino, at huwag kang magpapaloko sa kahit sino. Nakangiting sabi ni Estela, hinaplos ang buhok ni Lara. Pero mama, bakit hindi ka nalang uli mag-asawa? Tanong ng kanyang bunso, si Leo, na ngayon ay isang binatilyo na. Ang dami namang lalaking gusto ka. Hindi ko na kailangan mag-asawa, anak. Mayroon na ako ng lahat ng kailangan ko, kayo at ang aking negosyo. Sabi ni Estela, ang kanyang mga mata ay malayo ang tingin. Pero mama, hindi ka ba nalulungkot? Tanong ni Leo. Minsan, pero ang kalungkutan bahagi ng buhay. Ang mahalaga kung paano mo haharapin at kung paano ka babangon. Sagot ni Estela, isang malungkot na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Lumipas ang 10 taon. Mr. Gabo, malaya ka na. Sabi ng parole officer habang ibinibigay ang kanyang mga papeles. Huwag mo nang sayangin ang pagkakataong to. Lumabas si Gabo ng kulungan. Ang kanyang mga mata ay nasilaw sa sikat ng araw. Ang kanyang buhok ay puti na. Ang kanyang katawan ay payat. Ang kanyang mga damit ay luma. Walang sumalubong sa kanya. Walang pamilya, walang kaibigan. Walang kabit. Gabo? Ikaw ba yung Gabo? Isang matandang babae ang lumapit sa kanya, si Aling Emma. Aling Emma? Bulong ni Gabo, hindi makapaniwala. Ikaw nga! Kamusta ka? Ang tagal mong nawala ah. Niyakap siya ni Aling Emma. Okay lang, Aling Emma. Kamusta ka? Kamusta si Stella, ang mga bata? Sagot ni Gabo, pilit na ngumiti. Si Stella? Tumawa si Aling Emma, isang malakas na tawa. Aba, si Stella, sikat na. Ang laki na ng kumpanya niya. May mga branches na sa iba't ibang lugar. At ang mga anak niya ang gagaling. Nagtapos na ng kolehiyo. Ang pangalan niya si Lara, abogado na. Si Leo naman, nagpapatakbo na ng isa sa mga branches ng kumpanya ni Stella. Talaga? Bulong ni Gabo, ang kanyang puso ay tila dinudurog. Oo, ang galing talaga ni Stella. Sabi ni Aling Emma. Hindi na siya nag-asawa ulit. Para sa mga anak na lang daw niya ang buhay niya at sa negosyo niya. Salamat, Aling Emma. Kailangan ko lang umalis. Sabi ni Gabo, yumuko ang ulo. Saan ka pupunta, Gabo? Tanong ni Aling Emma. Hindi ko alam. Bulong ni Gabo. Naglakad si Gabo, ang kanyang mga hakbang ay mabigat, ang kanyang buhay ay gumuho, ang kanyang pangalan ay nasira, ang kanyang pamilya ay nawala. Ang lahat ng kanyang pinaghirapan ay nawala sa isang iglap. Ang isang beses na paghihiganti ni Stella ay sapat upang tuluyang sirain ang kanyang buhay.
Sa kanyang opisina, nakaupo si Stella sa kanyang upuan. Tinititigan ang larawan ng kanyang mga anak. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal, ngunit sa ilalim ng lahat ng tagumpay, mayroong bakas ng pighati. "Mama, may meeting ka pa mamaya," sabi ni Lara, ang kanyang panganay na anak na ngayon ay kanyang legal counsel. "Alam ko, anak," ngiti ni Stella. "Pero gusto ko lang tingnan ang mga larawang ito. Ang bilis ng panahon, hindi ba?" "Oo, Mama," sabi ni Lara. "Pero ang ganda ng buhay natin ngayon. Salamat sa iyo, Mama, ha. Salamat sa lahat." "Ay, hindi mo kailangan magpasalamat, anak. Ginawa ko ang lahat ng to para sa inyo at para sa sarili ko." "Mama, hindi ka ba nagsisisi sa mga nangyayari kay Papa?" Tanong ni Leo, ang kanyang bunso na ngayon ay kanyang business partner. Tumingin si Stella sa labas ng bintana. Sa abot ng tanaw ay ang kanyang imperyo. "Nagsisisi? Hindi ako nagsisisi sa mga desisyon ko. Ginawa ko ang sa tingin ko ay tama. Ginawa ko ang sa tingin ko ay kailangan." "Pero Mama, masaya ka ba talaga?" Tanong ni Lara. "Ang saya ay isang komplikadong bagay, anak." Sabi ni Stella, isang malungkot na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. "Hindi to laging tungkol sa pagtawa o pagiging masigla. Minsan ang saya ay ang kapayapaan na alam mong ginawa mo ang lahat ng makakaya mo. Ang saya ay ang seguridad na mayroon ka. Ang saya ay ang pagmamahal na ibinibigay mo sa iyong mga anak." "Ang paghihiganti ba'y nagbibigay ng saya, Mama?" Tanong ni Leo. "Ang paghihiganti ay nagbibigay ng kapangyarihan. Ang kapangyarihan na makabangon, ang kapangyarihan na lumaban, ang kapangyarihan na magtakda ng sarili mong kapalaran. Pero sa huli, ang paghihiganti ay isang sugat din. Isang sugat na mananatili. Isang paalala ng kapangyarihan ng pagmamahal na nauwi sa kapangyarihan ng paghihiganti." Sabi ni Stella, ang kanyang boses ay malinaw. Tiningnan ni Stella ang kanyang mga anak. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal. Ang tunay na kapangyarihan, anak, ay hindi lamang nasa panlabas na anyo o kayamanan, kundi nasa kakayahang harapin ang mga pagsubok, lumago at magtakda ng sariling kapalaran. Kahit pa ito ay may kasamang malalim na sakit at bighati, ang buhay ay puno ng mga desisyon, at ang bawat desisyon may kaakibat na bunga. Tumango ang kaniyang mga anak, naiintindihan ang bigat ng kaniyang mga salita. Ang kanilang ina ay isang buhay na patunay na ang kapangyarihan ng isang babae ay hindi dapat maliitin. At ang matamis sa paghiganti ay may kaakibat na pait na mananatili habang buhay.